Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ayon sa Biblia, lahat ng tao ay nagmula kina Adan at Eva. Sila kasi ang pinakaunang tao na namuhay sa ating mundo. Pagkatapos silang palayasin sa paraiso, nanganak ng marami si Eva at ito ang simula ng pagdami ng populasyon. Yan ay base sa nakasulat sa Biblia. Ang unang tao raw ay hinubog ng Diyos mula sa lupa at binigyan ng kaluluwa. Ngunit kung ang mga siyentipiko ang tatanungin, hindi sila sumasang-ayon sa kwentong ito. Para sa kanila, merong ibang eksplanasyon kung saan nagmula ang mga tao. Yan ay ang paniniwala na ang mga tao ay nagmula sa lahi ng mga sinaunang hominins. Ang hominins ay ang tawag sa sinuunang unggoy na may hawig sa mga tao. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga hominins raw ang pinagmula ng lahi ng mga tao. Unti-unti raw kasing nagbago ang kanilang itsura hanggang sa maging tao. Ang tawag rito, Theory of Evolution. Kung ngayon mo lang narinig ang Theory of Evolution, tungkol ito sa pagbabagong anyo ng isang hayop habang lumilipas ang panahon. Mahalaga ang usapin ng evolution sa mga hayop dahil lubos mong mauunawaan kung bakit magkakaiba ang bawat nilalang sa mundo. Kaya naman sa videong ito, aalamin natin kung bakit mahalaga na mag-evolve ang hayop. Ano ang dahilan ng evolution? At totoo kaya ang lahat ng ito? Pero bago tayo magpatuloy, dapat nyo munang pindutin ang like button para lumakas pa ang ating channel. Maraming salamat! Para lubos nating maunawaan ang Theory of Evolution, dapat nating alamin kung ano nga ba ang halimbawa nito. Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, isa sa pinakaunang ebidensya ng evolution ay ang paglalakad ng isda mula sa tubig papunta ng lupa. Simula nang makaabot ang isda sa lupa, nag-evolve na ito ng samot-saring uri ng hayop. Ang isa pang halimbawa ng evolution ay yung sa manok. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga dinosaur na T-Rex daw ay nag-evolve ng may maliit na katawan para makasurvive sa pabago-bagong klima ng mundo. Ganon din sa mga balyena. Nagsimula sila bilang hayop sa lupa. Kinalaunan, natutunan nito ang lumangoy at maghanap ng pagkain sa dagat. Sa paglipas ng panahon, tinubuan ito ng palikpik at buntot para mas madalian sa paglangoy. Para sa pag-aaral ng evolutionary biology, lahat ng hayop ay nagsimula sa iisang organismo. Nagbunga ito ng iba't ibang hayop na mas kilala natin ngayon pagkalipas ng ilang bilyong taon. Nang dahil sa evolution, naging iba't iba ang anyo ng mga hayop. Evolution ang naging tema ng animated show na Pokemon kung saan nag-i-evolve ang mga monster. Kung ang Pokemon ay inaabot lang ng segundo sa evolution, ang mga hayop na nag-i-evolve sa tunay na buhay ay inaabot ng ilang libong taon o di kaya ay milyong taon. Merong 6 na dahilan kung bakit nag-e-evolve ang hayop. Yan ang ating alamin. Una ay ang natural selection. Kapag sinabing natural selection, tumutukoy ito sa pagbabago ng katangian ng hayop para mas mapadali ang kanilang buhay. Gaya na lang ng giraffe. Dati, maikli lang ang leeg ng giraffe. Pero, nag-evolve ito ng may mahabang leeg para maabot ang mga halaman sa taas ng puno. Sa paglipas ng panahon, humaba na ng husto ang kanilang leeg. Pangalawang dahilan ng evolution ay ang genetic drift. Kapag sinabing genetic drift, ito yung mutation o yung abnormal na pagbabago ng hayop na ipinapasa nila sa kanilang anak at sa susunod na henerasyon. Gaya ng king cheetah, ibang-iba ang anyo nito sa ordinaryong cheetah. Sa ngayon, ang mga king cheetah ay isa lamang kapansanan o genetic mutation. Pero kapag dumami pa ang lahi ng cheetah na may ganitong disenyo ng spots, maaari na silang maging subspecies o panibagong uri ng hayop pagkalipas ng mahabang panahon. Pangatlong dahilan ay ang sexual selection. Tinutukoy naman dito ang pagbabagong anyo ng hayop para lumaki ang tsansa nila na makakuha ng asawa o mating partner. Kapag nag-evolve sila ng may magandang balahibo, mas madali silang nakakahanap ng asawa. Dati, wala namang buntot ang mga peacock, pero nag-evolve ito ng may magarbong disenyo para makahanap ng mating partner. Pang-apat ay ang co-evolution.
Kapag sinabing coevolution, tinutukoy nito ang sabay na pag-evolve ng dalawa o higit pang hayop. Ang halimbawa ng coevolution ay ang hummingbird at ang mga bulaklak. Nag-evolve ang hummingbird ng may mahabang tuka dahil nag-evolve ang bulaklak na may malalim na butas. Nag-evolve ang bulaklak na may malalim na butas dahil gusto nito na tanging hummingbird lang ang makainom sa bulaklak. Ganon din ang cheetah at gazelle. Sabay na nag-develop ang dalawang hayop na ito sa pabilisan ng takbo. Nag-evolve ang cheetah na mabilis tumakbo para makahuli ng gazelle. Ang gazelle naman ay nag-evolve din ng mabilis tumakbo para makaiwas sa atake ng cheetah. Co-evolution, as in sabay silang nag-evolve. Panglima ay speciation. Ang speciation ay ang tawag sa dalawang magkaibang hayop na nagmula sa iisang species. Medyo magulo intindihin pero ganito lang yan. Ang halimbawa nito ay ang mga tree kangaroo. Bago pa natutong mamuhay sa puno ang mga tree kangaroo, nanggaling sila sa lahi ng mga kangaroo na namumuhay sa lupa. Matindi kasi ang agawan ng pagkain at teritoryo ng mga kangaroo sa lupa, kaya natutunan ng tree kangaroo na umakyat ng puno para iwas sa kalaban. Kabaliktaran naman ang nangyari sa mga ground squirrel. Natuto kasi ito na mamuhay sa ilalim ng lupa para makaiwas sila sa agawan ng teritoryo at pagkain. Sa ganitong paraan, mapayapang namumuhay ang mga tree squirrel at ground squirrel. Ang pang-anim ay ang evolution in isolation. Tumutukoy naman ito sa hayop na nag-evolve dahil naiwan silang mamuhay sa isla ng walang kalaban. Ang halimbawa nito ay ang mga lemur. Ilang milyon taon na ang lumipas nang mapadpad sa abandonadong isla ng Madagascar ang lemur. Nakarating sila rito sa paraan ng pagsakay ng kahoy na inanod ng dagat galing sa Africa. Nang makarating ang lemur sa Madagascar, nakita nila na wala silang kalaban rito at sagana sa pagkain ng isla. Simula din nun, nagsimulang dumami at namunga ng iba't ibang lahi ang lemur. Ang isa pang halimbawa nito ay ang mga Komodo dragon sa isla ng Indonesia. Noong unang panahon, merong bayawak na tumawid ng dagat para humanap ng bagong matitirahan. Nang makarating ang mga bayawak sa isla ng Komodo, nakita nila na sagana sa pagkain ang isla ng Komodo. Dahil dyan, nagsimulang lumaki ang mga bayawak. Kinalaunan, nag-evolve ang bayawak bilang mala dinosaur na kilala na nating Komodo dragon. Kung ang akala mo na ang evolution ay nangyayari lamang sa nakaraan, diyan ka nagkakamali. Magpasa hanggang ngayon, may mga hayop na patuloy pa rin sa pag-evolve. Ang halimbawa nito ay ang peppered moth. Sa bansang China, naobserbahan ng mga peppered moth na nag-evolve ang kulay sa loob lang ng 10 taon. Nagsimula ang kulay puti ang mga gamo-gamong ito dahil kulay puti rin ang kahoy ng kanilang dinadapuan. Mahalaga na kulay puti ang gamo-gamo dahil nakakapag-camouflage sila sa mga kalaban. Ngunit sa pagdami ng pabrika na naglalabas ng maitim na usok, unti-unting nangitim ang mga kahoy dulot ng polusyon. Simula nang mangitim ang kahoy, nahirapan ng mag-camouflage ang mga gamo-gamo. Dahil dyan, mabilis silang kinakain ng mga gutom na ibon. Para makasurvive ang gamo-gamo sa pagbabago ng paligid, nag-evolve ito ng may maitim na kulay. Sa ganitong paraan, mas nakakapag-camouflage sa maitim na kahoy ang gamo-gamo dulot ng polusyon. Isa itong patunay na ang evolution ay patuloy pa rin na nag-iimpluwensya sa pagbabago ng mga hayop magpasa hanggang ngayon. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa teorya ng evolution? Naniniwala ka ba na nag-i-evolve ang mga tao sa lahi ng unggoy o mas naniniwala ka na nagmula tayo kina Adan at Eva gaya ng sabi sa Biblia? Kung ano man ang opinion mo, i-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Happy 69th birthday kay Lolo Nestor Bendo Jr., Irish Donicio. Belated happy birthday kay Jacid Kyle Infante. Happy birthday rin kay Andre Johan. Belated happy birthday kay Limuel Kaliwan at kay Yushin Balogna at sa buong Grade 9 Aquinas. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!